Magandang araw po sa inyong lahat mga ka-online. Nagbabalik po ang inyong si Papa Dudut sa panibagong episode ng Papa Dudut Stories. At lahat po ng mga nakatutok ngayon, pwede po kayong magbahagi ng inyong mga istorya at nakalagay po sa ilalim ng video na ito yung ating pong email address. Okay? At syempre sa lahat po ay pwede rin kayong makatulong sa pagpapadami po ng ating mga listeners. So paano Papa Dudut? Napakadali lang, syempre i-share nyo po yung ating video. Hindi nyo po gagawin magda-download tas gagawa kayo ng channel. Bawal po yun ha. Ang gagawin nyo po ay i-share nyo po ito para masustain po natin ang mga operational needs and expenses. Para tayo po ay araw-araw ay may mga fresh episodes ng Papa Dudut Stories. Pag-uusapan natin ang kwento ni Tata at ang title po nito ay Titig sa Altar. Sino kaya ang nakatitig sa altar? Mga ka-online. Anong klaseng titig? Iba't ibang klase po ng titig yan. Naka-experience na ba kayo na matitigan tapos nagalit po kayo sa titig na yon? Meron namang titig na mai-inlove ka. So, kung titig sa altar, ano kaya ang naramdaman niya? Nalaman po natin yan dito sa Papa Dudut Stories. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Bago ninyo pakinggan ang nakakatakot na detalye ng aking kwento ay gusto ko muna kayong papasukin sa buhay ko. Ako po si Tata, 19 na taong gulang na ako sa ngayon. Pero kung tatanungin ninyo ako tungkol sa pagkabata ko, ang unang papasok sa isipan ko ay hindi laro o laruan, kundi ang amoy ng katol, ang malamig na semento ng sala namin at ang anino ng isang rebulto na tila laging nakabantay sa bawat paghinga ko. Lumaki ako sa isang simpleng pamilya, Papa Dudut. Hindi kami mayaman pero hindi rin naman salat. Ang bahay namin sa Pampanga ay tipikal na bahay Pinoy. Maingay, magulo at puno ng mga kung ano-anong display. Pero sa lahat ng gamit sa bahay ay may isang spot na bawal paglaruan. Ang divider kung nasaan ang aming Santo Niño. Hindi ko talaga makakalimutan kung paanong nagsimula ang lahat. Elementary pa lamang ako noon, yung tipong wala ka pang muwang sa mundo kundi ang maglaro at gumawa ng mga assignment. Pero sa bahay namin ay may isang bagay na hindi ko magawang ituring na normal. Yung Santo Niño namin. Ando na siya bago pa man ako matutong magbasa. Nakadisplay siya sa pinakataas na shelf ng aming kahoy na divider sa sala. Yung divider na punong-puno ng mga kung ano-anong abubot, mga litrato naming magkakapatid noong binyag, mga tropeyo na kinalawang na, at mga display na baso. Pero siya ang pinakasentro. Siya ang pinakabida. Alam mo yung feeling na pagkapasok mo pa lamang sa pintuan ng bahay ninyo ay ramdam mo na kaagad na may sumasalubong sa iyo. Hindi si mama, hindi si papa kundi yung titig niya. Kahit na katalikod ako o kahit nasa gilid ako ay pakiramdam ko ay nakatutok ang dalawang bilog na mata niya sa bato ko. Minsan ay sinasadya ako maglakad ng napakabagal. Kunwari maglalakad ako mula sa pintuan
papunta sa kusina. Susubukan kong tignan siya sa gilid ng mata ko, peripheral vision, ika nga. Tataas ang balahibo ko kasi habang papalapit ako ay parang unti-unting gumagalaw ang anggulo ng mukha niya. Hindi siya yung tipong lilingon na parang tao. Pero alam mo yung feeling na kahit saan ka pumunta sa loob ng sala ay hindi ka niya tinatantanan. Isang hapon nag-iisa lamang ako sa bahay. Nanonood ako ng cartoons sa TV. Pero hindi ako mapakali. Patay ang ilaw sa sala dahil maliwanag pa naman sa labas. Pero yung pwesto niya sa divider, laging madilim. Parang hinihigop noong anino niya yung liwanag. Napatingin ako sa kanya at nakangiti siya, pero alam mo yung ngiti na parang may alam siyang hindi mo alam. Yung ngiting mapangasar na parang sinasabi sa iyo na andito lamang ako, nanonood sa iyo. Sinubukan kong itest. Pumunta ako sa dulo ng sofa. Nakatingin siya. Lumipat ako sa kabilang upuan, nakatitig pa rin siya. Hanggang sa naupo ako sa sahig para maglaro ng text. At pagtingala ko, parang mas yumuko ang ulo niya. Para lang masilip kung ano ang ginagawa ko. Doon ako kinilabutan ng husto. Pinatay ko ang TV at tumakbo ako palabas ng bahay, Papa Dudut. Doon lamang ako sa tapat ng gate nagantay hanggang sa dumating si Mama. Tinanong ako ni Mama, "Tata, bakit ka andyan sa labas? Pawis na pawis ka na." Sabi ko naman, "Ma, parang nakatingin kasi sa akin yung Santo Niño ninyo sa loob. Nakakatakot." Pinagalitan lamang ako ni Mama at ang sabi niya, guni-guni ko lang daw ang mga yon. Banal daw yon kaya dapat ay hindi ko kinakatakutan. Pero paano ko hindi kakatakutan ang isang bagay na pakiramdam ko ay nabubuhay? Minsan naman kapag naglilinis kami ng bahay ay kailangan punasan ang mga display. Hindi ko makakalimutan noong ako ang naatasang mag-alikabok doon sa divider. Hawak ko yung basahan, nanginginig ang kamay ko habang papalapit sa kanya. Paghawak ko sa paanan niya ay biglang lumamig ang hangin sa paligid ko kahit na tirik ang araw. At yung mga mata niya, pag malapitan mo pa lamang natitignan ay parang may ugat-ugat na pula doon sa loob ng salamin. Hindi siya mukhang bata at mukha siyang matanda na ipinilit lang sa katawan ng bata. Kahit nga ang mga kapatid ko ay nararamdaman ko rin ang takot nila. Isang gabi ay nakita ko yung ate ko na naglalakad ng patingkayad habang dumadaan sa harapan ng Santo Niño. Tinanong ko siya kung bakit at ang sabi niya lamang ay huwag kang maingay, baka magising siya. Mula noon ay naging bahagi na ng araw-araw ko ang pakikipagtaguan sa titig na yon. Akala ko noong una ay sa sala lamang siya nanonood. Pero mali pala ako. Kasi kahit nakasarado ang pinto ng kwarto ko sa gabi ay nararamdaman ko pa rin na may nakatayo sa labas. At ang titig na yon tumatagos sa dingding. Diretso sa akin at para bang naghihintay lamang siya ng tamang pagkakataon para tuluyang pumasok sa buhay ko. At hindi nga ako nagkamali, Papa Dudut, dahil noong tumungtong ako ng high school ay doon na siya nagsimulang lumabas sa divider at pumasok sa mga panaginip ko. Noong nag-high school na ako, akala ko ay masasanay na ako sa presensya niya, Papa Dudut, pero doon ko napatunayan na hindi lang pala titig ang kaya niyang gawin. Kasi noong panahon na yon ay nagsimula na siyang gumalaw. Hindi sa totoong buhay kundi doon sa lugar kung saan ay wala kang kawala sa loob ng panaginip ko. Hindi ko makakalimutan unang gabi na binangungot ako.
nang dahil sa kanya. Sobrang pagod ako noon galing sa eskwelahan dahil sa dami ng projects. Sa paghiga ko ay nakatulog ako kaagad ng mahimbing. Pero sa panaginip ko, bigla raw akong nagising sa loob din ng bahay namin. Sa panaginip na yon ay madilim ang buong bahay. Wala kaming kahit na anong ilaw pero yung divider kung nasaan ang Santo Niño ay parang may sariling liwanag na kulay abo. Dahan-dahan daw ako naglalakad sa sala at parang may humihila sa akin, papalapit sa kanya. Alam mo yung feeling na kahit na ayaw mong lumapit ay hindi mo makontrol ang mga paa mo. Habang papalapit ako, naramdaman ko ang matinding lamig, Papa Dudut. Yung lamig na parang galing sa loob ng freezer at doon ko siya nakita, hindi na siya nasa taas ng divider, nakababa na siya. Nakatayo sa gitna ng lamesa namin, ang liit-liit niya pero ang bigat ng aura niya. Parang may nakadagan na sako ng semento sa dibdib ko. Sa sobrang takot ko, ang pumasok lamang sa isipan ko ay ang turo sa amin sa relihiyon. Mag-sign of the cross. Pero sa panaginip ko ay hindi ko magawa sa sarili ko yon. Ang ginawa ko ay lumapit ako sa kanya at nanginginig ang kamay ko at nararamdaman ko ang malamig at matigas na balat ng rebulto. Noong idinikit ko ang daliri ko sa dibdib niya. Sinubukan kong iguhit ang krus sa katawan niya habang bumubulong ako ng mga dasal. Pero imbis na lumayo siya, ay doon siya nagbago. Yung ngiti niya na dati ay nakapinta lang ay biglang bumuka. Nakarinig ako ng tunog na parang nababasag na porselana habang lumalapad ang bibig niya. Nakita ko ang mga ngipin niya maliliit pero matutulis. Parang sa hayop. At ang mga mata niya ay biglang naging parang buhay na laman na tumitibok-tibok sa loob ng salamin. Nagagalit siya, sabi ng isipan ko sa panaginip. Ramdam ko ang galit niya. Yung tipong gusto niya akong sakalin. Bigla niyang hinawakan ang kamay ko. Ang liit ng kamay niya pero ang higpit ng pagkakakapit. Parang bakal na ipit. Sa sobrang takot ko ay pilit kong winawagayway ang kamay ko para makawala pero mas lalo siyang humagalpak ng tawa. Isang tawa na hindi pambata, isang tawa na parang kinakalos na metal. Nagising ako na humihingal, pawis na pawis at ramdam ko pa rin ang lamig ng daliri ko kung saan ko siya sinulatan ng krus. Pagtingin ko sa orasan, 3:00 na ng madaling araw. Kinabahan ako kaya sinilip ko ang sala mula sa pinto ng kwarto ko. Nandun siya nakabalik sa taas ng divider. Pero sa dilim, parang nakita ko na ang posisyon ng kamay niya ay hindi na kagaya nung dati. Parang mas bukas ang mga palad niya na tila ba naghihintay lamang na muli akong makatulog para balikan ako. Papa Dudut, gabi-gabi na itong nauulit. Dumating pa nga sa point na ayaw ko nang matulog. Kasi tuwing pipikit ako ay doon na siya magsisimulang maglaro. Minsan ay makikita mo siyang naglalakad sa sahig ng bahay. Habang ang mga paa niya ay tumutunog na parang matigas na bato-bato. Tok, tok, tok. Isang beses pa sa panaginip ko ay sinubukan ko ulit siyang krusan sa katawan. Sa sobrang inis ko sa takot ay talaga namang diniin ko ang daliri ko sa mukha niya. Alam mo ang ginawa niya? Bigla siyang humarap sa akin, anlisik ang mga mata at nagsalita sa isang wikang hindi ko maintindihan.
pero ang tunog ay parang sumusumpa. Pagkagising ko ng umagang yon, doon ko napansin na may maliit na kalos o gasgas ang daliri ko. Eksakto sa part na ipinangkrus ko sa kanya. Doon ko na-realize na hindi na ito biro, hindi na ito guni-guni. Ang Santo Niño na yon ay pilit nang tumatawid mula sa mundo ng panaginip papunta sa realidad. At kahit anong dasal ko na mga oras na yon ay bilang isang bata ay parang mas lalo lamang siyang nag-e-enjoy na makita akong nanginginig na sa takot. Lumipas ang ilang taon. Nagbago ang buhay ko noong naging born again Christian ako habang nananatiling Katoliko ang mga magulang at kapatid ko. Ibang-iba ang naging pakiramdam ko noong matutunan ko na hindi tayo dapat sumasamba sa mga Diyos-Diyosan o anumang mga ribulto. Parang nagkaroon ako ng bagong armas, isang matinding lakas ng loob na wala ako noong bata pa lamang ako. Pero ang hindi ko alam, habang lumalakas ang pananampalataya ko ay lalo pang nagingit-ngit sa galit yung nakatira sa Santo Niño namin sa bahay. Aktibo ako sa simbahan noon. Halos gabi-gabi akong nasa mga gawain, Bible study at prayer meetings. Sa labas ng bahay ay punong-puno ako ng espiritual na lakas. Pero tuwing uuwi ako at bubuksan ang pintuan ay nandun pa rin siya. Nakangisi sa divider. At sa pagkakataong ito ay hindi na lamang takot ang nararamdaman ko kundi ang irita. Parang may isang kaaway sa loob ng sarili kong pamamahay na ayaw umalis. Isang gabi ay may okasyon sa simbahan namin. Kaya naman nakitulog ako sa bahay ng isang churchmate ko. Salamat, makakatulog ako ng mahimbing ngayong gabi dahil walang rebultong nakatitig sa akin. Kampante akong humiga sa hinandang higaan para sa akin. Nagdasal pa ako bago pumikit at ramdam na ramdam ko ang kapayapaan. Pero noong malalim na ang gabi ay doon na nangyari ang pinakamalalang encounter ko, Papa Dudut. Bigla ako nagising o akala ko ay nagising ako. Alam mo yung sleep paralysis o bangungot na dilat ang mata mo pero hindi mo maigalaw ang katawan mo. Ganon na ganon, sobrang bigat ng dibdib ko at parang may nakatayo sa ibabaw ko. Pinilit kong igalaw ang leeg ko para tumingin sa paligid. Doon sa isang sulok ng kwarto ng churchmate ko na dapat ay safe na lugar, ay nakita ko ang isang maliit na figura. Santo Niño namin, andun siya nakatayo sa dilim. Pero hindi na siya yung dating rebulto na nakita ko noong bata pa ako. Mas matangkad siya ng kaunti at ang mukha niya ay parang nabubulok na karne na ipinilit lang pinturahan. Ang suot niyang pulang kapa ay parang basang-basa ng dugo na kulay itim na. Sa takot ko ay ginawa ko yung dati kong ginagawa sa panaginip. Sinubukan kong mag-sign of the cross sa direksyon niya. Pero imbes na umurong ay humagalpak siya ng tawa. Ang tawa niya, tata, parang boses ng isang matandang lalaki na naninigarilyo ng matindi. Paus na, malalim at nakakakilabot pa. Akala mo ba natatakot ako dyan? Bulong niya. Hindi lang yun boses, sa isipan ko at ramdam ko yung hangin ng boses niya sa mismong tenga ko. Akala mo ba dahil Christian ka na ay hindi na kita pag-aari? Mas lalo pa siyang tumawa ng malakas. Yung tawang mapang-uyat, doon na ako nagpumiglas. Sinubukan ko siyang hampasin sa panaginip ko at sinipa ko siya, hinawakan ko ang balikat niya para itulak papalayo pero ang lakas niya. Kahit maliit siya ay para siyang pader na bakal. Ramdam ko ang tigas ng balikat niya sa mga palad ko. Nagpalitan kami ng lakas at sa bawat pagtulak ko ay mas lalo siyang lumalapit sa mukha ko.
Yung tipong amoy na amoy ko na ang malansang amoy na nanggagaling mismo sa kanya. Doon ko na nga na-realize na hindi uubra ang sign of the cross o physical na lakas. Sa gitna ng pakikipagbuno ko ay halos maubusan na nga ako ng hininga. At sa huling sandali ako tuluyang lamunin ng dilim. O bago ako tuluyang lamunin ng dilim sa panaginip na yon ay sinigaw ko, Papa Dudut, ang pangalang pinakakinakatakutan niya. In Jesus' name, sa pangalan ni Jesus ay lumayas ka. Sa unang sigaw ko ay huminto siya sa pagtawa. Nanlisik pa nga ang kanyang mga mata. In Jesus' name, ulit ko at mas malakas na ngayon. Ramdam ko ang panginginig ng buong kwarto. Nagpatuloy ako sa pagsigaw ng in Jesus' name ng paulit-ulit. Kahit na nararamdaman kong pilit niyang tinatakpan ang bibig ko ng malalamig niyang kamay. Hanggang sa bigla akong nakaalpas. Nagising ako na nakaupo sa higaan, humihingal at ang nakakapangilabot. Ang bibig ko ay sumisigaw pa rin ng in Jesus' name ng malakas. Nagising ang churchmate ko at tinanong ako kung ano nga bang nangyayari. Nanginginig ako at hindi ko alam kung paano ipapaliwanag na dinalaw ako ng demonyo sa loob mismo ng kwarto sa bahay ng aking ka-churchmate. Pagbalik ko sa bahay namin kinabukasan, doon ko siya tinignan ng diretsyo sa mata. Hindi na ako umiwas pero alam mo yung nakapagtataka. Normal ang araw na yon pero tuwing madadaanan ko siya ay nararamdaman ko ang matinding init na nanggagaling sa divider. At sa tuwing mararamdaman ko yung kaba o yung biglang pagbilis ng tibok ng puso ko ay bumubulong na lamang ako kaagad. In Jesus' name. Doon ko nga na-realize na hindi lang pala basta display ang Santo Niño. Nag-level up na ang labanan, hindi lang siya sa panaginip nagpapakita at gusto na niyang angkinin pati ang gising kong buhay. At kahit nasira na ang kamay at paa niya, kinalaunan at itinambak na lamang sa karton. Alam ko sa sarili ko na nandun pa rin siya sa loob ng karton na yon, naghihintay ng pagkakataon na muling bumangon. Papa Dudut, nagpatuloy ang ganong klase ng bangungot. Napansin ko na kapag nagdarasal ako ay lalong nagiging agresibo ang demonyo sa panaginip ko. Talagang sinusubukan nito ang pananampalataya ko pero tao lamang ako. Natatakot at marunong ding sumuko. Hanggang sa dumating ang point na hindi ko na talaga kaya. Isang umaga pagkatapos ng isa namang gabi na parang may humihila sa kumot ko ay kinausap ko si Mama ng seryoso. Ma, sabi ko habang nagkakape kami sa kusina. Itapon na natin yung Santo Niño sa sala. O kaya isirain natin. Sunugin natin. Hindi na magandang nararamdaman ko dyan. Binabangungot ako, Ma. Ramdam na ramdam ko, hindi yan banal. Tumingin sa akin si Mama, yung tingin na puno ng takot pero may kasamang pagbabawal. Tata, huwag kang magsalita ng ganyan. Pabulong niyang sagot na parang natatakot na marinig kami noong rebulto sa kabilang kwarto. Alam mo namang simulat sa pool, andyan na yan, sabi nila. Kapag ginalaw mo ang ganyang mga bagay ay babalik yan sa'yo. Nagkwento si Mama tungkol sa napanood niya sa TV, yung mga dokumentaryo tungkol sa mga pamilyang sinusubukang itapon o sunugin ang mga namana nilang rebulto. May napanood ako, Tata. Noong tinapon nila at sinunog yung ninyo ay minalas ang pamilya. Nagkasakit ang ama na stroke at namatay. Yung bahay nila parang laging may nararamdamang masama hanggang sa wala na ring natira. Hayaan na lang natin siyang masira ng kusa
Huwag nating pangunahan. Sa madaling salita, natatakot si mama sa sumpa. Kaya kahit labag sa kalooban ko ay nanahimik ako. Pero ang hirap, sobrang hirap mabuhay sa isang bahay kung saan ay alam mong may kaaway kang kasama. Lumipas ang mga buwan at parang duminig ang langit o baka naman mas naging agresibo lamang ang nakatira sa loob, kaya unti-unting nabulok ang rebulto. Isang araw ay napansin ko na lamang na natanggal ang isang kamay ng Santo Niño, tapos nung sumunod na linggo, yung paa naman. Hindi siya nalaglag, hindi siya nabagsak. Basta na lamang naging marupok na parang kinakain ng anay mula sa loob. Kahit nagawa naman siya sa matigas na materyales. Dahil hindi na siya makatayo at putol-putol na ang mga parte niya ay nag-decide si mama na iligpit na lamang siya. Pero heto ang matindi. Imbes na itapon, nilagay lamang siya sa isang lumang karton sa sulok kasama ang mga gamit na hindi na nagagamit. Nandyan lamang siya. Hayaan na natin siya dyan para hindi tayo malasin, sabi pa ni mama. Akala mo dahil nasa loob na siya ng karton at nakatambak sa dilim ay matatapos na nga ang problema. Pero mas lumala pa ang pakiramdam. Minsan kapag kailangan kong kumuha ng kung ano sa banda noong karton, sabon, lumang notebook o kahit na anong gamit ay bigla namang bibilis ang kabok ng dibdib ko. Yung kaba na parang tatalo ng puso mo palabas ng lalamunan mo. Minsan kapag malapit na ako sa karton ay bumubulong ako. In Jesus' name, in Jesus' name. Paulit-ulit para akong praning na nakikipag-usap sa hangin. Pero alam ko, nararamdaman ko na kahit nakatiwangwang lamang siya sa loob ng karton na yon ay nakatitig pa rin siya. Kahit putol ang mga kamay niya, ramdam ko na abot pa rin niya ako. Isang hapon kumuha ko ng screwdriver malapit sa karton ay biglang umihip ang hangin sa loob ng bahay. Yung malamig na hangin na amoy luma at amoy lupa. Tumigil ako. Tumingin ako sa direksyon ng karton. Bagyang nakabukas ang flap nito. At mula sa dilim ng loob ng karton, parang may nakita ako, ang isang mata na kumikislap. Normal lang to, tata. Guni-guni lang to, sabi ko sa sarili ko habang dahang-dahang umaatras. Pero habang umaatras ako ay lalong bumigat ang hangin. Para akong naglalakad sa ilalim ng tubig. Doon ko nga na-realize na hindi pala porke at nasira ang katawan niya ay mawawala na ang espiritu niya. Para siyang isang sugatang hayop na mas lalong naging delikado. O dahil wala na siyang pakialam kung mahuli man siya. Nagsimula na ring magparamdam ang mga ingay. Kapag hating gabi nakakarinig kami ng parang may nagkakaluskos sa loob ng karton, kuskos, kuskos, kuskos. Parang may maliit na kamay na gustong kumawala sa pagkakatitig sa mga lumang gamit. Minsan naman ay parang may tumatawag sa pangalan ko na napakahina galing sa sulok na yon. Doon na pumasok sa isipan ko na hindi pwedeng ganito na lamang kami habang buhay. Hindi pwedeng hayaan lang namin siyang masira ng kusa. Gaya ng sabi ni mama kasi habang tumatagal ay parang mas lalong nabubuhay ang kung anuman ang nasa loob ng karton na yon. At naramdaman ko, pilit na ang araw or malapit na ang araw na kailangan ko na itong harapin ng derechahan. Bago pa kami tuluyang malasin o mas malala pa ay maangkin ng kung anuman ang nakatago sa loob ng sirang Santo Niño na yon. Samantala ito na nga ang
Bahaging hindi ko makakalimutan. Ito yung sandali na nagpabago sa lahat. Ang rason kung bakit hanggang ngayon ay tumatayo pa rin ang balahibo ko sa tuwing nakakakita ako ng mga antigong rebulto. Isang hapon, nag-iisang tao lamang ako sa bahay. Naglilinis ako ng area kung nasaan yung karton, yung madilim na sulok na iniiwasan ko ng ilang buwan. Ay plano ko na lang sanang ilipat yung mga lumang gamit, pero nung mahawakan ko yung karton ay biglang nag-iba ang pakiramdam ko. Parang may kung anong kuryente na dumaloy sa kamay ko. Isang malamig na kuryente na nagpatigil sa tibok ng puso ko. Dahan-dahan kong binuksan ang karton. Nandun siya nakatiwangwang sa ibabaw ng mga lumang tela. Putol ang mga kamay. Wala na ang isang paa. Pero ang mukha niya ang pinaka-weird sa lahat. Akala ko ba luma na, pero bakit parang mas naging matingkad ang kulay ng pisngi niya? Parang sariwang dugo ang kulay ng pula sa mukha niya. Habang tinititigan ko siya, doon ako napaatras. Sa harap ng mga mata ko ay nakita ko ang hindi ko dapat nakita. Ang mga mata niyang gawa sa salamin ay tila gumagalaw. Mula sa pagiging kulay kape ay biglang nanlisik ang mga ito at naging madilim na pula. Parang mga pula sa isang galit na nilalang na matagal nang nag-aabang sa kadiliman. Sa sobrang gulat at matinding takot ko, Papa Dudut, nabitawan ko ang rebulto. Tumama ito ng malakas sa simento at dahil luma at marupok na nga ang materyales ay tuluyang humiwalay ang ulo nito mula sa katawan. Nanigas ako at ramdam ko ang pawis na namumuo sa noo ko. Pero sa gitna ng takot ay may kakaibang curiosity na tumulak sa akin. Lumapit ako at pinulot ang ulo. Hollow o bakante ang loob ng katawan nito. Pero may napansin ako sa bandang liig, may nakasukbit na kung ano. Gamit ang isang maliit na stick ay sinungkit ko ang nakita ko sa loob, isang maliit na papel yon, Papa Dudut. Nilikot-likot na. Binilog ng husto. At sadyang isiniksik sa pinakaloob ng leeg ng rebulto para hindi makita ng kahit na sino. Nanginginig ang mga daliri ko habang dahang-dahang may binubuksan na papel. Sa bawat buka ko ay parang mas lalong bumibigat ang hangin sa sala namin. Amoy luma, amoy nabubulok na karne at amoy sunog na kandila ang biglang humalimuyak. Nang tuluyan ko nang mabuksan ang papel ay muntik na akong mapasigaw. Hindi yon dasal ng pagpapaalala. Sa loob ng papel ay may drawing ng isang nilalang na hindi tao, isang demonyo yon na may mga sungay at mahabang kuko. At nanlilisik ang mga mata na kamukhang kamukha noong nakita ko sa rebulto kanina. Sa paligid ng drawing ay may sulat kamay na Latin prayer. Hindi ko maintindihan ang mga salita pero ang bawat letra ay parang isinulat gamit ang nanginginig na kamay o baka gamit ang dugo. Doon ko naintindihan lahat na kaya pala siya nakatingin, kaya pala hindi siya tinatabla ng mga krus na sinabit ko sa katawan niya noong bata pa ako. Kaya pala siya tumatawa sa panaginip ko at sinasabing hindi siya natatakot. Ang rebultong yon ay hindi Santo Niño, isa itong sisidlan o yung vessel na sadyang ginawa at dinasalan para sa isang masamang espiritu. Ang Latin prayer na yon ay hindi para protektahan kami, kundi para itali ang demonyong yon sa loob ng bahay namin at pakainin siya ng aming mga takot. Hingal na hingal ako at agad kong kinuha ang lahat ng bahagi ng rebulto, ang ulo, ang putol na kamay, ang katawan at ang nakakatakot na papel.
Isiniksik ko lamang silang lahat sa isang itim na plastic bag. Hindi ko na hinintay si mama. Alam ko sa sandaling yon na kailangan ko na itong tapusin, Papa Dudut. Habang naglalakad ako palabas ng bahay dala ang plastic ay naramdaman ko ang matinding bigat. Parang may kung anong pumipigil sa akin na lumabas, pero sinagaw ko ulit, in Jesus name, wala ka ng kapangyarihan dito. Sigaw ko pa. Dinala ko ang plastic sa pinakamalayong basurahan sa kanto namin. Yung tambakan na alam kong kukunin kaagad ng truck ng basura kinagabihan. Habang binibitawan ko ang plastic, parang may narinig akong mahinang impit na tawa na nanggaling sa loob mismo ng bag. Pero hindi ko na nilingon yon. Pag-uwi ko, naramdaman ko ang biglang pagaan ng buong bahay. Yung dilim sa sulok, wala na yung amoy ng lupa. Napalitan ng sariwang hangin at kinuha ko ang aking Biblia at nagdasal ako ng matindi. Sa bawat sulok ng sala, kusina at ng mga kwarto. Noong dumating si mama at nalaman ang ginawa ko, nag-alala siya noong una. Pero nung pinakita ko sa kanya ang drawing, bago ko ito tuluyang itapon ay napatakip siya ng bibig at naiyak. Doon niya na-realize na ang biyayang pinakaiingatan niya ay ang mismong nagdala ng panganib sa aming pamilya. Mula noon, Papa Dudut, ay naging maayos na ang lahat, wala nang nanunubok na titig at wala nang bangungot at wala nang kabog sa dibdib. Pero hanggang ngayon, Papa Dudut, tuwing nakakakita ako ng mga antigong rebulto sa ibang bahay ay hindi ko maiwasang mapatingin sa leeg nila. Kasi sa likod ng bawat banal na anyo ay hindi natin alam kung ano ang sadyang isiniksik sa loob para lamang makapasok sa ating mga tahanan. Tapos na ang kabanatang yon ng aking buhay, pero ang alaala ng titig na yon ay alam kong nakatatak pa rin sa isipan ko habang buhay bilang paalala na hindi lahat ng mukhang banal ay galing sa itaas. Papa Dudut, hanggang dito na lamang po ang maibabahagi ko sa inyo ngayon. Marahil ang iba sa inyo ay nag-iisip kung guni-guni lang ba ang lahat o baka naman ay masyado lang malikot ang imahinasyon ko noong kabataan ko. Pero ang gasgas sa daliri ko, ang bigat ng hangin sa sala namin at ang mukha ng demonyong nakasulat sa papel na yon, lahat yon ay totoo at hanggang ngayon ay dala-dala ko ang aral ng karanasang ito. Natutunan ko na ang mga pananampalataya ay hindi nakukuha sa pagdidisplay ng mga bagay na gawa ng tao tulad ng bato, kahoy o porselana. Ang tunay na proteksyon ay nanggagaling sa loob sa direktang ugnayan natin sa Panginoon. Kasi ang mga rebulto, gaano man kabanal ang anyo niyan, ay maaari pa ring maging sisidlan ng kung anong madilim kung hindi tayo mag-iingat. Ngayong tapos nyo nang basahin ang kwento ko, Papa Dudut, may isa lamang po akong hiling sa inyo. Huwag kayong matatakot pero maging mapagmatsyag kayo. Pagmasdan ninyong mabuti ang display ninyo sa bahay. Yung mga antigong gamit na minana ninyo sa mga ninuno ninyo o yung mga rebultong matagal nang nakatitig sa inyo habang natutulog kayo. Sigurado ba kayo na santo ang nakatira sa loob niyan? Nasubukan nyo na bang silipin kung may nakatago sa loob ng mga butas niyan? Sana pagpatay ninyo ng ilaw ngayong gabi, hindi nyo maramdaman ang titig na naramdaman ko noon. Kasi ako kahit payapa na ang bahay namin, minsan ay napapatingin pa rin ako sa bakanting divider namin at nagpapasalamat na wala nang nakangising Santo Niño na naghihintay sa akin sa dilim. Ingat kayo at laging tandaan, sa pangalan ni Jesus walang kadiliman ang mananatili. Salamat po sa pakikinig ng kwento ko. Ako po si Tata.
Magkita-kita na lang tayo sa susunod na kabanata ng buhay kung saan ang mga anino ay hindi na muling makakapagtago. Lubos na nagpapasalamat, Tata. Maraming salamat, Tata, sa pag-share mo ng iyong kwento sa aming programa. Bukod sa mga binanggit ni Tata, ang isang malalim na aral sa kwentong ito ay ang panganib ng bulag na pananampalataya o ang pagkapit sa tradisyon ng dahil lamang sa takot sa sumpa. Sa loob ng maraming taon, naging bihag ang pamilya ni Tata ng isang masamang espiritu dahil mas nanaigang takot ni mama niya sa mga napapanood na malas kesa sa pagsusuri sa tunay na bunga ng rebulto sa kanilang buhay. Pinapaalala nito na ang mga espiritual na bagay ay hindi dapat inahayaan lang na nakatiwangwang o kinakatakutan ng walang basihan. Bilang tao, tayo ay may kapangyarihang mag-decide kung anong enerhiya o presensya ang papayagan nating manatili sa loob ng ating mga tahanan. At ang pagwawalang bahala sa mga senyales ng panganib sa ngalan ng maling paniniwala ay madalas na nagbibigay lamang ng mas malawak na puwang para tayo ay sakta ng kadiliman. Huwag kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Yan po ang pinaka-the best ninyong magagawa para matulungan po tayo na gumanda ang performance ng ating channel. Okay? Salamat po sa mga nag-share at nagkikwento sa mga friends nila na suportahan ang Papa Dudut YouTube channel. At mag-post po kayo ng mga prayers ninyo dyan sa baba sa comment section para hindi naman nag-aaway kayo dyan, no? May iba naman, dasal naman ang gawin ninyo. Kung ano bang mga pinagpapanalangin ninyo sa Panginoon na sana'y matupad, no? Comment down below. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, si Papa Dudut po ito. Nag-enjoy ka ba sa ating kwento ngayong araw? Huwag kalimutan na i-share, mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat po.